Yan po mga kaibigan, magluluto tayo ngayon ng laing. Bicolano po ako, ito po yung aking specialty. Ito po yung brand na ginagamit namin. Bali, ano po to? Organic, Simple Truth brand and sweetened coconut milk. Buksan na po natin. Yan po. Yan po ang consistency niya. Daming laman, no? Itaktak natin para hindi sayang. Mamaya po ilalagay ko to. Organic din, Simple Truth brand, 99.9% coconut, creamy and rich. So pang pinali po ito. Ngayon po, on ko na yung gas. Pwede ko na pong ilagay yung mga sangkap. Ito, sibuyas at bawang. Pwede na to. Fresh na bawang po to. Fresh na sibuyas. Lalahatin ko lang po yan. Yun. Baka magpahabol pa nga ako ng dahon ng laing kasi madami yung gata natin ngayon. Yan po ang apoy niya mga kaibigan. Kung nakikita nyo, moderate lang. Tapos po, maglalagay din ako nitong malalaking hipon. Bali hindi ko na po tinanggalan ng ulo para malasa siya. Yan po siya kalaki. Yan, hipon. Mura lang po kasi dito yung mga hipon, affordable. Di tulad sa Pinas na ginto. Bali nasa freezer po ito namin at nilagyan ko lang siya ng tubig para mataw. Tapos ilalagay ko na agad siya para maluto. May konting buo-buo pa nga dito mga kaibigan, no? Matutunaw din siya. Pagkatapos po ilagay yung hipon, ilalagay ko na po tong luya. Isi-spread ko lang po yung luya mga kaibigan. Isang malaking luya po to, tinadtad ko. Fresh na luya para pumalasa siya. Kailangan tadta rin para hindi siya manguya nung kumakain. Dapat pinong-pino yung pagkatadtad. Ayos. Lilinisin ko na lang itong kitchen mamaya pagkatapos. Paghihiwa-hiwalayin ko po yung mga hipon kasi kakataw lang. Yan, malasang malasa po yan mga kaibigan. Hindi na po ako gagamit ng pork kasi sapat na po ito. Matataba naman po yan eh. Oh, tingnan nyo, matatabang hipon. Nabibili lang to dito sa Walmart o sa Smith's, sa grocery store. Mura lang po ang hipon dito sa I would say affordable, hindi naman sobrang mura. Kung ordinaryong tao ka, makakabili ka ng ma-afford mo yung hipon. Hindi naman siya ganun ka-special dito. Ang tawag dito sa Pilipinas, sugpo. Ayan o, malalaki. Ayan po mga kaibigan, antayin na po natin. Pag kumulo na po yan, maya maya pag kumulo na siya, titimplahan ko na po. Tapos po yung ginamit kong dahon ng laing, ganito po siya kapino. Yan, ganyan lang po. Wag masyadong maliliit.
Yan, kasi pag sobrang liit, hindi na yan laing. Pulburo na yan. Basta po ganyan lang siya. Tapos ang brand po ng paborito ko is itong Lucia Dried Taro Leaves. Product of the Philippines po yan mga kaibigan. Yan o. Siguro kailangan ko pa ng konti. Kukuha pa ako dito ng konti. Pakita ko sa inyo. Kaya gustong gusto ko tong Lucia. Kasi tuyo na po siya. Yan, ganyan lang ginagawa ko dyan. Minimekos-mekos ko lang po yan ng maliliit. Tatanggalin nyo lang tong medyo matigas na tangkay. Ito. Kasi pangit naman yan isali sa niluluto. Matigas. Yung may tangkay-tangkay. Yan. Ang tawag sa Bicol nitong ginagawa ko, tinitikis. Titikison mo lang ang dahon. Yan ang sabi ng lola ko. Titikisin or pipinuhin. Ito po ang huwag nyo isasali. Matigas po yan. Ganyan lang po ang technique niyan. Tuyong-tuyo na po yung dahon. So bali mag-absorb po siya ng madaming coconut milk mamaya. Kaya medyo madami-dami yung coconut milk na nilagay ko dun sa kawali. Ayan. Ganyan lang po yan. Huwag sobrang pinong-pino kasi pangit pag durog. Pulburo na laing na po yan. Pag durog na. Yung mararamdaman nyo pa rin yung texture na may dahon. Yan. Nung buhay pa po yung lola ko, pinapanood ko lang siya kung paano gumawa ng laing. So parang nalaman ko yung mga sikreto niya. Okay na po to. Sapat na to. Quality check na lang. Ayan. Tingnan ko yung niluluto ko. Yan mga kaibigan. Kung mapapansin nyo, pumula na yung malalaking sugpo. At di ko na tinanggalan ng ulo kasi nandyan po yung lasa ng sugpo. Humahalo siya sa laing. Ngayon, nahanapin ko na yung nilalagay kong alamang. At konti lang po ilalagay ko. Ayun, nagtatago siya mga kaibigan. Ito siya. Ito yung brand na alamang. J1 Salted Freshwater Krill. O yan, yan ang alamang dyan. Oh. Product of Vietnam. Sayang walang ganito ang Pilipinas. Sana may gawang alamang ang Pilipinas na masarap na panghalo. Yan po. Haluin natin. Alugin natin para mahalo siya. Yan, bago pa po siya. Tatanggalan ko na ng cover. Naka-vacuum. Matigas. Ayun. Ayos. Yan po ang alamang. Yan consistency niya. Galing Vietnam po yan. Ngayon po, hindi ako maglalagay ng masyadong madami niyan kasi may alat po siya. So, i-spread ko lang muna. Okay na po siguro ang ganito. Okay na yan. Huwag masyadong madami. At halu-haluin. Hindi po ako nagbe-betchin mga kaibigan. Nilalagyan ko po yan ng asukal. Saka habulin ko na lang ng asin mamaya pag kulang ang lasa niya. Pag matabang, habulin ko ng asin. I-mekos-mekos po ulit natin. Mekos-mekos. Nandiyan na yung mga sangkap niya. At yan po mga kaibigan. Lalagyan ko po siya ng brown sugar. Kung nababasa nyo, unsweetened. Kaya lalagyan ko siya ng konting asukal. Brown lang.
mas masarap ang brown sugar. Yan, tantiometer po yan mga kaibigan. Pero medyo may tamis ng konti. Yan, si Boy tantiometer po yan. 1.5 tablespoon lang na brown sugar ang tansya ko. Sapat na po yan para magkalasa siya na parang sweetened coconut, yung natural na coconut. Wala po kasing ditong wala po kasi yung hindi unsweetened. Ewan kung bakit. Siguro yung mga Amerikano masaselan sa sa mga organic na may matamis na lasa. Ayos. Pakuluin na po yan. Tapos po mga kaibigan, yan medyo kumukulo na po siya. Dadagdagan ko po siya ng bawang, pero ito po yung panghabol ko sa lasa niya. Ito yung minced garlic na ready-made na binili namin sa Smith's. Kirkland Signature po ang tatak. Ayan. Panghabol lang po ito. Ayan, mga pinino na pong garlic yan. Dagdagan ko pa ng kaunti para mas masarap at malasa po siya. Siguro mga 1 3/4 na cup. Ihalo ko na po siya dyan habang kumukulo. Panalo yan mga kaibigan. Luto ng Bicolano. Ayos. Kumukulo na po siya. Antayin po natin ulit. Yan po mga kaibigan. Kumukulo na po siya. Ngayon po, lalasahan ko po uli siya. Dapat tamang-tama lang yung alat. Ito po, lasahan natin. Hahabulin ko pa po ng konti yung lasa niya. Kukuha ako dito ng... Ito yung panghabol ko sa lasa niya. Pink salt. Pink salt ng Kirkland. Baka naman dyan. Sponsor. Ganyan lang po. Konti lang. Panghabol lang sa lasa. Tapos i-mekos-mekos po ulit. Haluin natin. Mekos-mekos. Bale, mamaya po, pag may dahon na to, ang paghalo na po mamaya sa ilalim na po ang halo. Tapos tikman ulit. Parang humahabol na nga siya. Pero parang may kulang pa ng konti. Lagyan ko pa ng kaunting alamang. Konti lang. Siguro, yan, ganyan lang po. Panghabol na natin. Habulin natin yan. Dapat tamang-tama lang yung pagkaalat niya. Hindi masyadong maalat, hindi naman matabang. At ito po yung pampinali ko mamaya, yung creamy and rich na gata. Simple Fruit Organic po yung brand niyan. Yan, halong-halo na po yan. Tapos, tikman po uli natin. Ayun. Panalo na. Tamang-tama na po yung alat, mga kaibigan. Ire-ready ko na yung sili. At ito na po mga kaibigan, na-ready ko na yung sili natin. Hindi masyadong maanghang po to. Bale, 7 sili po yan. Perfect number, 7. At hindi naman, kasi maganda po talaga may sili para makulay yung lasa. Pero ang totoong Bicol po, yung version nito, bali mga 10 sili pataas po ang nilalagay, pero baka po hindi makayanan ng mga kasama ko sa bahay. Sobrang anghang po talaga yung original na laing. I-modify na lang po natin. Yan, tadta rin po yung sili.
Yan po, halo ko na po. Sayang po yan, yung sili. Yung natira sa gilid. Tapos haluin po, mekos-mekos ulit. Ito po, pag kumulo na ulit, sa kanyo titikman. Yan mga kaibigan, may kulay na po yung lasa niya. Tamang-tama lang po yung ano niya, yung anghang niya. Kasi 7 maliliit na labuyo lang po nilagay ko. Kunin ko na po yung dahon. Huwag po kayo maglalagay ng dahon ng laing kapag hindi nyo pa natitimpla yung gata. Kasi mahirap po maghabol sa lasa niyan kapag nailagay nyo na yung dahon. Ayan po ang technique dyan. Sarap po. No? Malalaki sugpo. Ngayon po mga kaibigan, pwede nang ilagay yung dahon ng laing para po lumambot na po siya. Ngayon po, may technique pa po yan. Yan, nailagay nyo na ang paghalo po nito sa ilalim. Yan, ganyan-ganyan lang. Ang pagmekos-mekos niyan, pag ganon, pataob. Yan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Yan, mga kaibigan. At hinaan nyo na po ng konti yung apoy. Yan, hinaan ng konti. Kasi baka masunog yung dahon. Nasa apoy din po ang sikreto. So, pag nandyan na yung dahon, hinaan nyo ng konti yung apoy kasi nasusunog po yung ilalim. Dagdagan pa natin kasi may pahabol pa pong ano mamaya sabaw yung cream. Kita nyo ang technique ng paghahalo. Ngayon, pwede pang ihabol tong dahon na to kasi okay pa naman siya, may sabaw pa siya. At dadagdagan ko pa siya ng malapot mamaya. Yan po ang malapot mamaya. Yan. Tamang-tama lang po yung coconut milk. Yan, binabahagi ko lang po sa inyo yung yung tamang pagluluto ng laing lutong Bicolano po. Mahirap pong hanapin yung dahon ng laing dito. Magbiyahe ka pa ng 45 minutes para makarating dun sa Asian store. Galing dito sa bahay namin. Kaya po bumibili kami maramihan na. Ngayon, papaigahin nyo na po siya. I-check nyo ulit yung apoy. Kaya pag ganyan, bawasan nyo pa ng konti yung apoy. Yan, iiga na siya. Tapos mamaya, tatansyahin ko na yung ilalagay ko na malapot na creamy rich, simple truth organic coconut milk. Pampinalo na po yan. Ayan po mga kaibigan, pag medyo natuyo na po yung sabaw na konti, haluin nyo po. Ganito po ang technique ng paghahalo niyan. Sa ilalim po ulit, pa-scoop, pa ibabaw para hindi po nasusunog yung ilalim. Yan po. Tapos inuurasan ko po siya mga approximately 3 minutes. Haluin ko po ulit para hindi nasusunog yung ilalim. Yan po mga kaibigan. Medyo tuyo na po yung laing pero isa pang halo. Yan. Nakailang halo na rin po ako. Every 3 minutes ko po hinahalo siya
para hindi po nasusunog yung ilalim. Medyo natutuyo na po siya. So, i-ready ko na yung malapot. At ito po ang coconut milk na creamy na to. Made in the Philippines po to. Ayun. Ayun. Certified organic product of the Philippines. Okay? Yan. Pangkilikin natin yung sariling atin mga kaibigan. Ngayon, ikakalat ko na po siya. Yung creamy na to. Yan. Ikakalat ko na po. Yan. May buo-buo pa nga siya eh. Yan, kung nakikita nyo, yan, may mga buo-buo pa siya na nagata. Yan, okay na po to. Tapos, pakukuluin po ulit. At presto, may laing na. Pero pinaka-the best pong kainin yung laing kapag bahaw na po siya. Pag medyo lumamig na siya, doon siya masarap. Kasi yung mga lasa po niya na-absorb niya. Ayos po ba? Ayos. Thumbs up mga kaibigan. Panalo yan.